Kumusta mga amigo? Pag-usapan natin kung ano ang mga bagay na nag-improve sa Lakers at mga bagay na dapat pang i-improve o kailangan ng Lakers para masiguradong manalo ng kampeonato this season. Matapos manalo ang Lakers versus Toronto Raptors, mayroon na silang 4 wins at 2 losses at sila ay pang-apat ngayon sa Western Conference. Well, ano nga ba ang nagbago sa Lakers ngayong season? Unang bago sa Lakers ay ang kanilang coach. Si Coach JJ Redick ang ipinalit kay Coach Darvin Ham at bago pa man siya opisyal na sumalang sa laban, sinabi niya na magkakaroon ng Lakers ng sistema sa opensa, bagay na nakita natin na talagang in-implement niya. Kaya ang nagbago sa Lakers bukod sa coach ay ang kanilang sistema. Well, nakakalungkot man magkumpara pero hindi may iwasan na kahit halos lahat ng mga player ay ikinukumpara si Coach Darvin Ham at itong si Coach JJ Redick. Ang problema, lalong napapasama ang imahe nito. Ayon kay Redick, last season ay random play lang daw ang pinapatakbo ng Lakers. Well, bagay na iibahin niya daw. Maganda ang simula ng Lakers kung saan nagkaroon sila ng 3 consecutive wins pero sinundan naman ito ng 2 sunod-sunod na pagkatalo at dito na-expose ang kahinaan nila. Sa laban nila versus Phoenix Suns, panalo na pero natalo pa rin at nakambak sila mga amigo. Sa laban naman versus Cleveland Cavaliers, sinawsawan sila at sa laban nila versus Toronto Raptors, kamuntikan pang makambak. Ang major problem talaga ng Lakers ay ang kanilang perimeter defense at maging sa loob ng pinta. Kapag wala si Anthony Davis ay humihina ang kanilang depensa. Kulang sila ng wing player o athletic guard na pwedeng makipagsabayan sa mga shooters ng kalaban. Dahil sa kahinaan na ito, kapag nag-init ang shooting ng kalaban, hirap na hirap silang mapigilan ito, lalo na sa transition. Well, I think hindi ito masyadong masisisi kay coach. Talagang kulang lang sila sa tamang personnel. Wala silang malaki CP, Danny Green or Alex Caruso na kayang pigilan ang mga shooter gaya ni Devin Booker, Darius Garland, Stephen Curry, or Buddy Hield at iba pa. Si D'Angelo Russell, Austin Reeves ay talagang hinahanap ng kalaban at ginagawang asintahan lamang. This season, ang defensive rating ni D'Lo ayon sa StatMuse ay 120.7. Paalala lang mga amigo, the more na mataas ang number na yan ay nagpapakita na mahina ang player sa depensa. While understandable naman yan dahil more on playmaking or offensive player itong si D'Angelo Russell. Kaso ang problema kay D'Lo kapag hindi pumapasok ang kanyang mga tira, lalo siyang nagiging liability ng team. In short, pabigat mga amigo. Sa simula ng season, maalat ang kanyang shooting pero versus Raptors ay nakikita natin na nagpakita ang gilas ito at umiscore ng 19 points at samahan pa ng 3 3-pointer. Medyo okay din ang defensive rating ni Austin Reeves kaysa kay D'Lo kung saan meron siyang 117.6 rating. Kung titingnan natin, halos magkahawig lang sila mga amigo. Ang maganda lang dito kay Austin Reeves ay very creative ito kaya nakaka-score in many ways, lalo na sa pagkuha ng foul. Maging si Gabe Vincent mga amigo ay mayroon lamang 120 defensive rating. So mababa talaga mga amigo. Isa pa, hindi pa masyadong pumapasok ang kanyang mga tira kung saan nag-a-average lamang ito ng 3.2 points per game. Mas mababa naman ang kay Dalton Knecht na mayroong 121.4 defensive rating. Si Max Christie ay hindi rin ganong kaganda ang depensa at kulang pa talaga sa experience mga amigo. Nag-a-average lamang ito ng 4.2 points per game. So ang opensa ng Lakers, yun din talaga ang kanilang depensa. Kapag palyado ang kanilang opensa at mainit ang shooting sa perimeter ng kalaban, talagang halos wala silang magawa. Kanina, maging sa loob ng pinta ay nagpiesta din ang Raptors. Buti na lang ay ipinasok si Jackson Hayes na talagang napakasipag magdepensa kaso manipis na sentro si Hayes at matakaw pa sa foul mga amigo. Isa pa sa kulang sa Lakers ay sentro. Bago pa magsimula ang season ay sinabi na ni Coach JJ Redick
na kailangan nila ng big bruising center. In short, yung malaki at malakas na mala Dwight Howard para makapaglaro kasama ni AD at bumalik na mga amigo si AD sa power forward position. Pinapirma nila itong si Christian Coloco ng two-way deal at ayon sa report, cleared na ito at pwede na maglaro. So hihintayin natin kung kailan siya paglalaroin ni Coach JJ Redick. The problem with Coloco ay namahinga ito ng isang season dahil nga sa blood clotting issue, kaya naman ang pinakabagong pangalan na naliling sa Lakers ay ang Utah Jazz center na si Walker Kessler. Si Kessler ay paniguradong magiging upgrade sa frontcourt ng Lakers kung saan mayroon siyang 108 defensive rating. So maganda yan mga amigo. Nag-a-average pa ito ng 8 points, 10.6 rebounds at 2.6 blocks per game. Ang issue lang kay Kessler ay wala itong shooting sa perimeter, kaya medyo masasakripisyo ang spacing nila na kay Coach JJ Redick na kung paano ito gagamitin o aayusin sa opensa. Ang tanong lang mga amigo, makukuha ba nila ito? Ayon sa report ni Jovan Boha ng The Athletic ay kailangan pa daw makita kung sino ang magiging available sa trade. Although interesado daw ang Lakers dito kay Walker Kessler na magiging maganda kung saan magkakaroon nga ng two big lineup ang Lakers o kaya naman pwede daw namang galing ito sa bench. Pero ayon naman kay Sam Amick ng The Athletic pa rin, sinabi ng kanyang source sa Utah Jazz na ang package ni D'Lo at ilang first round picks ay hindi nga daw gagana para makuha itong si Walker Kessler. In short, hindi interesado ang Utah Jazz dito kay D'Lo. Pwede naman daw ang Lakers mag-offer ulit na pwedeng magpabago sa isip ng Utah Jazz. So kapag nag-offer ka ulit, pwedeng baguhin naman ang package mga amigo. Para magkampiyon ang Lakers, dapat mayroon kang solid na opensa at depensa, mapaperimeter man yan o sa loob ng pinta. Ang isang halimbawa ng malupit na lineup ay ang 2020 Lakers. Mayroon silang shooting at depensa, mapa-starter man yan at sa bench. Kasi andoon nga si KCP, Danny Green, Alex Caruso at Avery Bradley. Sa gitna, andyan naman si Dwight Howard, JaVale McGee at Anthony Davis. Sa power forward ay andyan si LeBron, Kuzma at Morris. So solid na solid talaga ang lineup ng Lakers mga amigo. Pwedeng magkampiyon ng Lakers kapag nakahanap ng tamang personnel itong si GM Rob Pelinka.